Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong bagong entry-level smartphone ni Realme, ang Realme C51. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, 7 games ang ating ititest: NBA 2K20, Call of Duty Mobile, Firelight 84, Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG Mobile at LOL Wild Rift. So, first na lalaruin natin is ML at itong ating settings. Refresh rate nasa super, graphics nasa high, refresh rate nasa super, graphics nasa high, HD mode naka-on, outline naka-on, shadow naka-on, and naka-full download na ang resources. Naka-full download na ang resources dito. So, pagdating sa ML, okay naman po yung performance dyan ni Realme C51. Sa mataas sa settings, meron tayong mga few frame drops na na-experience from time to time, pero manageable naman siya mga ka-J-Vlog. Nakakaya naman kahit papaano ni Realme C51 ang pag-handle ng Mobile Legends dito, pero expect nyo nagpe-frame drop siya from time to time din. So, next naman is PUBG Mobile. So, set natin yung settings niya. So, graphics HD at frame rate natin nasa high. So, pagdating sa PUBG Mobile, okay naman yung performance na so far. Sa sinet natin settings, high frame rate, kaya naman. Meron tayong na-experience sa mga minor frame drops, pero manageable naman siya mga ka-J-Vlog. Kaya naman. Reliable naman kahit papaano. Movement, ayan, okay. Meron tayong mga na-experience sa mga few frame drops while playing, pero manageable naman siya. So, next naman is COD. So, itong ating settings. So, graphics medium at frame rate natin nasa high. So, pagdating sa COD multiplayer, yun, medyo hindi smooth ang performance dyan. Ni Realme C51, ewan ko ba, medyo pag nakikipag-battle tayo, nawawala yung aim ko. Hindi ko alam kung sa settings ba yun or what, or sa screen. Ganon din kasi ako sa Battle Royale. Pero overall, playable naman siya mga ka-J-Vlog. Medyo hindi lang po smooth ang performance niya. So, next naman is Firelight 84. So, itong ating settings. Graphics HD. Frame rate natin nasa extreme. And resolution natin, medium natin.
So yung pagdating sa Farlight 84, okay rin ang performance dyan ni Realme C51. Meron mga slight frame drops, manageable. Okay naman din yung movement mga ka-J-Vlog. So panigurado matik makakalaro po kayo ng maayos ng Farlight 84 dito sa Realme C51. Kaya niya po sa mataas sa settings. Next naman is Genshin. Ngayon set muna natin siya sa mataas sa settings. Tingnan natin kung magiging playable ba siya. So graphics highest 30 FPS at naka-off na natin yung motion blur. Matik na yan. Okay. So ito makikita nyo hindi po smooth ang performance sa high settings. Grabe yung frame drop. Slow movement din. Minsan na nawawala siya sa joystick. So yun, medyo hindi maganda performance sa Genshin when it comes sa high settings. So try natin iset sa pinakamababa lahat. At medyo umiinit na rin yung smartphone, saglit pa lang tayo naglalaro dito. So lowest 30 FPS at naka-off ang motion blur. So yun, tingnan nyo, naging medyo pumangit na yung graphics niya. Pero tingnan nyo naman, mas umokay yung movement niya. Meron mas frame drops pa rin, pero nakakagalaw na tayo na mabuti dito sa Realme C51. May mga frame drops pa rin from time to time, pero mas okay yung movement niya when it comes sa low settings. Ayan, playable naman mga J-Vlog, pero expect nyo may mga frame drops. Kung maglalaro kayong Genshin dito, syempre maganda yung suggest set nyo siya sa pinakamababang settings para makalaro kayo ng mas okay. High settings, hindi po siya ganun ka-playable dahil na-frame drop siya from time to time. Isa man is NBA 2K20. Set natin yung settings niya. So set natin sa mataas lahat. So ayan, na settings natin nasa high settings lahat. So pagdating sa NBA 2K20, yan, okay po siya. Playable po siya dito sa Realme C51 ng okay, wala naman pong any problems na experience. Okay yung movement, no slow movement, and no frame drops naman sa high settings ng NBA 2K20. So next naman is LOL Wild Rift. Ito ang ating settings. So yan, magandang balita, available siya sa 90 FPS since support niya 90 Hz screen refresh rate. Graphics medium, graphics high, resolution medium at effects medium. So pagdating sa LOL mga ka-J-Vlog, nakita nyo naman kanina, 'di ba, sinet natin siya sa 90 FPS. Pero hindi siya umabot sa 90 mga ka-J-Vlog. Ang sagad niya talaga nasa 60 plus lang. So yan, 60, 61 ang nakikita nating FPS dito sa LOL Wild Rift. So hindi niya kaya yung 90 pero nakaset tayo sa 90. Ayan, oh. Meron mga few frame drops tayo na experience, pero manageable naman siya mga ka-J-Vlog dito sa LOL Wild Rift. So yun, kung naghanap, so yun, sa Realme C51 playable naman po ang LOL Wild Rift sa sinet natin settings, pero I suggest set nyo na lang siya sa 60 FPS
dahil magiging available pa yung matataas sa settings. 90 FPS to at hindi siya umabot. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo ng gaming performance ni Realme C51. Na-handle niya naman yung 7 games na tinest natin, pero yung iba ay hindi niya na-manage sa mataas sa settings tulad na lang ng Genshin Impact. So sa Genshin Impact talaga siya pinaka nahirapan dahil hindi ganun ka-playable ang mataas sa settings. Kumbaga, sobra siya ng frame drop, slow movement, at ang bilis niya na talaga uminit. Expect niyan dahil mabigat yung Genshin Impact. Diyan talaga natin matetest ang isang smartphone when it comes sa kanyang performance. So yun, okay naman siya sa Genshin. Pag sinet nyo lang siya sa pinakamababang settings or lowest settings, nakakalaro naman kahit pa paano, pero meron pa rin mga frame drops from time to time. Sa COD, okay naman. Medyo nahihirapan lang ako umim. Ewan kung bakit. Minsan pag nag-i-aim ako tapos nag-shoot, nawawala yung sa joystick. Hindi ko alam kasi pati sa Battle Royale ganun din siya. I'm not sure kung ano ba yon or bug ba yon, pero playable naman ang COD dito. Depende rin sa settings. Playable din naman ang COD dito mga J-Vlog sa high refresh rate. And hindi pa po siya ganun ka-optimize dahil medium lang ang graphics na available. So sa medium graphics and high refresh rate, playable pero meron tayong mga frame drops din. Ang pinakamagandang performance na so far when it comes sa ML mga ka-J-Vlog, solid siya sa ML, matataas din ang settings available sa ML. So optimize naman yung chipset niya when it comes sa ML. Playable siya mga ka-J-Vlog, meron mga few frame drops pero manageable naman. So yun, halagang 6,500 pesos, 4GB of RAM. I think medyo hindi na siya reasonable ngayon 2023. Siguro 6 or 8 GB na talagang magagandang RAM when it comes sa gaming, pero sa kanyang presyo na 6.5, marami rin kasi mga ganitong smartphone mga ka-J-Vlog na nag-offer ng 8 GB of RAM eh. Pero yun, 4 GB of RAM, maganda na lang siguro yan nakikita natin sa mga 5,000 pesos na smartphone pababa. So maganda naman, 120 GB naman ang in-offer niya when it comes sa storage. To be honest, yan na po ang pinaka minimum na internal storage when it comes sa gaming. 128 na 64GB ay a no-no na yan when it comes sa gaming, lalo na ayan, kung gamer talaga kayo kasi pag 64GB, ilan-ilan lang may install nyo dyan. Kasi ang full resources na ng ML malaki na, COD nga nasa 20 plus and Genshin nasa 20 plus na, diba? So yun, kung i-rate ko naman yung gaming performance si Realme C51, 1 na lowest lang high sa kanyang price segment. Ang score ko po dito mga J-Vlog ay nasa 7. So yun mga J-Vlog, yung game test natin dito sa Realme C51. At kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, ilalagay ko po yung link niya sa description.